Naaalala ko pa ang araw na iyon sa opisina ng bank manager. Humarap sa akin si Marco, may ngiti sa labi, pero ang kanyang mga mata malamig. Hindi ko raw pwedeng galawin ang aming savings account, ang ilang milyong piso na pinaghirapan ko. Sa kanya lang daw ang lahat. Ramdam ko ang sakit, ang pagtataksil. Pero ang hindi niya alam, ang lahat ng iyon ay magbabago. Hindi pa niya nakikita ang tunay kong alas. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon. Ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Ako si Elena. 35 taong gulang na ako noon at masasabi kong ang aking mga mata, kahit bata pa, ay marami nang nakita. Mayaman ako sa karanasan, sa sakit, sa mga pangarap na nawala. Nakatira ako sa isang maliit, tahimik na apartment sa Makati City, malayo sa ingay ng dating buhay ko. Sa tingin ko, isa akong taga-disenyo na may sapat na talento, pero pinili kong magtago sa anino, maging isang asawa, isang manugang lamang sa loob ng isang pamilyang kilala sa kanilang kapangyarihan. Akala ko, iyon ang tama. Akala ko, iyon ang kailangan. Naaalala ko pa ang umagang iyon, ang umagang tila nakaukit sa aking puso at kaluluwa. Ang aking mga kamay nanginginig ng husto habang hawak ang papel. Ang puso ko kumikirot habang pinipirmahan ang mga salitang naghihiwalay sa amin. Diborsyo. 5 taon kaming nagsama ni Marco, 5 taon ng pagmamahalan, pag-asa at pagkabigo. Ramdam na ramdam ko ang sakit, ang pagkadismaya sa kanya. Ang mga pangarap na binuo namin, unti-unting gumuho. Alam kong kailangan ng tapusin, pero may kaunting bahagi sa akin na nanghihinayang pa rin, para sa mga alaala na kahit paano, ay minahal ko. Hindi ko lubos maisip na ang pinakamasakit na bahagi ay hindi pa dumarating. Lumipas ang ilang oras, sinubukan kong hanapin ang aking sarili, ang kapayapaan sa gitna ng lahat ng ito. Pagkatapos ng lahat, tapos na. Pero isang tawag mula sa isang dating kaibigan sa negosyo ang biglang nagpabalik sa akin sa masakit na realidad. Binabati niya ako dahil sa balita raw na may bagong Rolls-Royce si Marco, regalo para sa kanyang bagong kaibigan. Parang kidlat ang tumama sa akin. Nagdilim ang aking paningin. Rolls-Royce. Para sa kabit niya? Hindi ko maiproseso ang narinig ko. Si Marco. Ang Marco na palaging kinokontrol ni Doña Margarita sa usaping pinansyal. Ang Marco na kahit maliit na gastos ay kailangan pang ipaalam sa kanyang ina. Paano siya nagkaroon ng ganito kalaking pera upang ipagyabang ang luho na iyon para sa ibang babae sa loob lamang ng ilang oras matapos kaming maghiwalay? Parang may umalingasaw na usok sa aking utak, nagbubuo ng isang nakakapanindig balahibong larawan. Ang pagkabigla na iyon ay hindi lang pagtataksil sa damdamin. Ito ay isang pampublikong pang-iinsulto sa aking pagkatao, isang sampal sa aking dangal. Ginising nito ako mula sa mahabang pagtulog. Ang aking pagtitiis, ang aking mga sakripisyo, wala palang naging silbi kundi para baliwalain at insultuhin. Isang malamig at matalim na pag-iisip ang biglang pumasok sa aking isip. Hindi ito ang katapusan, Elena. Nagsisimula pa lang. Kusang loob akong napatingin sa lumang frame ng litrato sa aking desk, litrato namin ng aking ama, si Don Ricardo Santos. Ang Raja Moda ang pamana niya. At ako, ang aking mga taon bilang isang manugang na tinalampasan ang lahat ng kahihiyan. Sino si Marco para gawin ito? Saan niya nakuha ang perang iyon? At sino ang nagbigay sa kanya ng pahintulot? Hindi ito matatapos dito. Alam ko na. Ramdam ko sa kaibuturan ng aking puso na ang oras ng paghihinay ay tapos na. Ito ang simula ng aking pagbabalik tanaw sa aking ama, sa Raja Moda, at sa lahat ng mga taon ng pagdurusa na naghatid sa akin sa araw na ito. Kailangan kong balikan ang lahat upang maunawaan kung paano kami humantong sa ganito. Minsan, kapag nag-iisa ako, bumabalik ang aking alaala. Parang isang lumang aklat na binubuksan ko ng dahan-dahan, pahina-pahina.
Naaalala ko ang aking ama, si Don Ricardo Santos. Siya ang aking lahat. Para sa akin, hindi lang siya isang negosyante, kundi isang tunay na henyo. Isang artistang may puso para sa disenyo. Ang Raja Moda ay obra niya, binuo niya mula sa wala, mula sa isang maliit na sastrehan lang noon. Bawat tahi, bawat tela, bawat inspirasyon, doon nagmula sa kanyang mga kamay. Siya ang kaluluwa ng aming kumpanya. Naaalala ko ang kanyang mga turo, ang kanyang pagmamahal. Palagi siyang nakangiti habang tinuturuan akong humawak ng karayom, kung paano dapat damhin ang ganda ng bawat tela. Sabi niya, ako ang magpapatuloy ng kanyang pamana. Ako raw ang pinakamagaling niyang tagapagmana. Akala ko, magkasama kaming bubuo ng mga pangarap. Pero kinukuha ng tadhana ang hindi inaasahan. Isang trahedyang aksidente sa sasakyan ang biglang bumawi sa kanya, sa aming lahat. Parang kahapon lang. Bago siya pumanaw, sa kanyang huling hininga, tinawag niya ako. Kasama namin ang 2 taong pinagkakatiwalaan niya ng buong puso, si Doña Margarita Valdez, matalik na kaibigan niya mula pagkabata, at si Don Federico Diaz, ang kanyang pinagkakatiwalaang Chief Executive Officer, na para na niyang anak. Hawak ni Papa ang aking kamay, mahina ang kanyang boses pero malinaw ang bawat salita. Elena, anak ko, ang Raja Moda ang buhay ko. Gusto kong iwan ito sa iyo. Ang 70% ng aking shares sa kumpanya, sa iyo ko ibibigay. Ikaw ang magiging mayoryang shareholder, ang magkakaroon ng huling desisyon. 25 taong gulang pa lamang ako noon. Sariwa pa ang alaala ng pagtatapos ko sa kolehiyo. Pakiramdam ko, napakabata ko pa at wala pang karanasan. Napakabigat ng responsibilidad na iyon. Nakita siguro ni Papa ang aking pag-aalala. Bumaling siya kina Doña Margarita at Don Federico. Pero masyado pa ring bata ang aking anak. May pabor akong hihingin sa inyo. Margarita, pansamantala kong ipagkakatiwala sa iyo ang posisyon ng presidente. Pamunuan mo ang kumpanya para sa akin, pero tandaan mo, binabantayan mo lang ang posisyon para sa aking anak. Lahat ng mahahalagang desisyon ay kailangan ng kanyang pahintulot. At ikaw naman, Federico, manatili ka sa tabi niya. Tulungan mo siya at turuan. Maging mentor ka, guro, protektahan mo siya para sa akin. At pagkatapos, humiling siya ng isang huling bagay, isang pakiusap na humubog sa aking buhay sa loob ng 10 taon. Elena, anak ko, ayaw kong ihayag mo ang iyong pagkatao. Magsimula ka bilang isang ordinaryong taga-disenyo. Damhin mo ang lahat para sa iyong sarili. Matuto ka para sa iyong sarili. Ipakita mo ang iyong halaga kapag ikaw ay tunay nang nag-mature, kapag mayroon ka ng lakas upang dalhin ang pamanang ito. Doon ka lang makakaupo ng buong pagmamalaki sa upuan ng presidente. Ito ang huling pagsubok ko sa iyo. Isang kasunduan iyon, isang pangako ng danga sa pagitan naming 4. Naaalala ko pa, umiyak si Doña Margarita noon. Sumumpa siya sa kaluluwa ng aking ama na ituturing niya akong parang sarili niyang anak, na susuportahan at poprotektahan niya ako ng buong puso. Si Don Federico naman, tahimik lang na tumango, isang pagtango na puno ng responsibilidad. At ako, nangako ako sa aking ama na tatanggapin kong manatili sa anino, maging isang tagapagmana sa likod ng entablado, para lamang matupad ang kanyang huling hiling. Hindi ko alam noon na ang pangakong iyon ang magiging simula ng sunod-sunod na mapait at malungkot na araw sa aking buhay. Isang trahedyang tinawag kong ipag-ibig. Pagkamatay ng aking ama, tinupad ko ang aking pangako. Itinago ko ang aking tunay na pagkatao at nagsimula ng bagong buhay bilang si Elena, isang ordinaryong taga-disenyo sa Raja Moda. Nakatira ako sa isang maliit na apartment sa Quezon City, sumasakay ng bus tuwing umaga papunta sa trabaho. Walang sinuman sa kumpanya, maliban kay Don Federico, ang nakakaalam ng aking tunay na pagkatao. Ang mga araw na iyon, kahit mahirap, ay napakahalaga. Nagawa kong sundin ang aking passion, makalikha ng malaya.
Ang aking mga disenyo, kahit hindi ko mandala ang aking pangalan, bawat beses na lumalabas sa pasarela at hinahangaan ng lahat, nararamdaman ko ang isang tahimik na kaligayahan. Si Doña Margarita, sa mga unang taon, ay maayos naman na ginampanan ang kanyang papel bilang pansamantalang presidente. Nirerespeto niya ang aking opinyon sa mga usaping creative at palaging kinokonsulta si Don Federico sa mga desisyon sa negosyo. Lumago ng matatag ang kumpanya. Maaaring nagpatuloy ang lahat ng ganoon katahimik kung hindi lang dumating si Marco. Siya ang kaisa-isang anak ni Doña Margarita, bagong dating mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Inilagay siya ng kanyang ina bilang Vice President ng Marketing. Ang una kong pagkikita kay Marco ay sa isang pulong tungkol sa diskarte sa pagpopromote ng bagong koleksyon. Matangkad siya, gwapo, may galing sa pakikipag-ugnayan, at may ngiting kayang tunawin ang puso ng sinumang dalaga. Naakit siya sa aking mga matatapang at malikhaing ideya. Pagkatapos ng pulong, lumapit siya para magpakilala. Kumusta, ako si Marco. Ang iyong mga ideya sa pulong ngayon ay talagang kahanga-hanga. Ganoon nagsimula ang lahat. Mga kape pagkatapos ng trabaho, mahabang usapan tungkol sa fashion, sining, mga pangarap. Ipinakita sa akin ni Marco ang ibang mundo, isang mundo ng romansa, ng matatamis na salita. Ako, isang babaeng puro trabaho lang ang alam at laging nasa anino ng aking ama, ay mabilis na nahulog. Nagmahal ako. Isang unang pag-ibig na puro at matindi. Akala ko, natagpuan ko na ang aking kapares, isang lalaking kasama ko, hindi dahil sa aking pera o status, kundi dahil sa kung sino ako at sa aking talento. Nang magdesisyon kaming magpakasal, medyo tumutol si Doña Margarita sa simula. Nagreklamo siya tungkol sa aking pinagmulan na hindi raw ako karapat-dapat para sa kanyang mahal na anak. Ngunit dahil sa determinasyon ni Marco at siguro dahil din sa respeto sa aking posisyon bilang isang mahalagang creative brain sa kumpanya, sa huli ay labag sa loob siyang pumayag. Ang aming kasal ay hindi gaanong magarbo, pero para sa akin noon, iyon ang pinakamasayang araw. Akala ko magkakaroon na ako ng tunay na pamilya, isang asawang mamahalin at isang biyenang igagalang. Pero ang buhay may asawa ay hindi kwento ng engkanto. Pagkatapos naming ikasal, unti-unti kong nakita ang tunay na kulay ng lalaking minahal ko. Si Marco ay hindi kasing galing ng kanyang ipinapakita. Tamad siya, pabago-bago ang isip at marunong lang mabuhay sa anino ng kanyang ina. Bawat desisyon, malaki man o maliit, kailangan niyang konsultahin kay Doña Margarita. Ang posisyon niyang Vice President ay inayos lang ng kanyang ina. Nagsimula siyang baliwalain ang aking mga kontribusyon, ang aking mga ideya. Bawat beses na magpepresenta ako ng bagong disenyo, titingnan lang niya ito ng mabilis at pagkatapos ay ipipresenta sa kanyang ina na parang sarili niyang gawa. Siya ang nakatayo sa entablado ng tagumpay, tumatanggap ng palakpak at papuri, habang ako ay tahimik lang na nanonood. Si Doña Margarita, nang maging manugang niya ako, ay hindi na rin nagkunwari na nirerespeto ako. Nagsimula siyang tingnan ako bilang isang tinik sa kanyang lalamunan. Inggit siya sa aking talento, inggit sa tiwalang ibinibigay sa akin ni Don Federico. Nagsimula siyang humanap ng anumang paraan para hamakin ako, pahiyain. Pinipilit niya akong gawin ang mga gawaing bahay na hindi ko propesyon, pinipilit niya akong pagsilbihan siya na parang isang katulong. At si Marco, ang aking asawa, hindi kailanman nagsalita para ipagtanggol ako. Mananahimik lang siya, o minsan pa nga, sasama pa sa kanyang ina para punahin ako. Ang aking pag-ibig ay unti-unting namatay, napalitan ng pagkadismaya at pait. Maraming beses kong gustong sabihin ang totoo, gusto kong harapin sila, pero palagi akong nag-aatubili. Ang pangako sa aking ama, ang imahe ng isang buong pamilya na palagi kong pinapangarap, ang pumipigil sa akin. Niloko ko ang aking sarili sa pag-iisip na baka, balang araw, magbabago sila. Nagtiis ako, nagsakripisyo, pumayag akong manatili sa likod ng lahat, para lang magkaroon ng peking kapayapaan. Pero nagkamali ako.
Ang aking pagtitiis ay hindi nagpabago sa kanila. Lalo lang silang naging mapang-abuso. Itinuring nila ang aking katahimikan bilang kahinaan, ang aking sakripisyo bilang isang natural na bagay. Hindi nila alam na naglalaro sila ng apoy. Hindi nila alam na ang babaeng inaapakan nila ay siya ring may hawak ng kapangyarihan ng buhay o kamatayan sa imperyo na ipinagmamalaki nila. Sa loob ng 5 taong pagsasama namin ni Marco, unti-unti kong nakita ang tunay na kulay ng lahat. Naramdaman ko kung paano siya umasa lang sa kanyang ina, kung paano niya sinasapawan ang aking mga ideya. Ang mga pangarap na binuo ko para sa Raja Moda, tila nagiging hagdanan lang para sa kanyang ina at sa kanya. Naging malinaw sa akin na hindi siya kasing husay ng kanyang ipinapakita. Si Doña Margarita naman, lalo siyang naging mapang-abuso. Ramdam na ramdam ko ang kanyang pagkainggit sa aking talento. Sa halip na ituring akong anak, parang isa akong tinik sa kanyang lalamunan. Pinapagawa niya sa akin ang mga bagay na hindi naman para sa isang taga-disenyo. Ang aking kusina noon, ang aking kanlungan, naging lugar kung saan ako kinukulit na magsilbi sa kanya, para lang ipamukha na wala akong halaga. Ang bahay na akala ko ay magiging aming tahanan, naging bilangguan ng aking sarili. Ang pinakamasakit, ang pagkawala ng aking asawa. Si Marco. Sa bawat pagkakataong pinapahiya ako ng kanyang ina, nananahimik lang siya. Wala man lang isang salita ng pagtatanggol. Minsan pa nga, nakikisama pa siya sa pagpuna sa akin. Ang pag-ibig ko para sa kanya ay tila isang malamig na apoy, unti-unting namamatay, napalitan ng pait at pagkadismaya. Madalas kong itanong sa sarili ko, minahal ba talaga niya ako? O isa lang akong kagamitan sa kanyang buhay? Ang kawalan niya ng pakialam ay unti-unting gumawa ng isang malalim na sugat sa aking puso na mahirap ng paghilumin. Dumating ang araw na iyon, isang araw na hindi ko makakalimutan. Buong pagmamalaki kong ipinresenta ang bagong koleksyon ng Raja Moda. Lahat ng aking dugo, pawis, at kaluluwa ay nasa bawat tahi ng mga damit. Ngunit sa bahagi ng presentasyon na nagpapakita ng inspirasyon, nagkaroon ng maliit na problema sa teknikal. Isang simpleng aberya lamang. Ngunit para kay Doña Margarita, sapat na iyon upang sumabog ang kanyang galit. Pakiramdam niya, pinahiya ko siya sa harap ng mga importanteng kasosyo at media. Sa harap ng buong board of directors, itinuro niya ako. Walang silbi. Hindi mo man lang magawa ng tama ang isang simpleng bagay. Ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat magtrabaho sa Raja Moda. Ang kanyang mga salita ay parang libu-libong karayom na tumusok sa akin. Pagkatapos, nag-utos siya sa harap ng lahat. Lumuhod ka dyan sa saksakan sa loob ng 3 oras. Para maging aral sa lahat kung ano ang mangyayari sa sinumang sumuway sa akin. Ang sahig ng marmol sa grand lobby ng Raja Moda ay napakalamig. Nararamdaman ko ang lamig na tumatago sa manipis na tela ng aking pantalon, dumadaloy sa aking balat, hanggang sa kaibuturan ng aking mga buto. Pero hindi ito maikukumpara sa lamig ng kanyang tingin. Ako, si Elena, ay nakaluhod. Ang aking mga tuhod ay manhid at sobrang sakit na wala na akong maramdaman. Ang aking likod ay pagod na pagod matapos ang 3 oras na pagpapanatili ng parehong nakakahiyang posisyon. Nakaluhod ako sa gitna ng main lobby, ang pinakamarangyang lugar sa kumpanya, kung saan nagniningning ang logo ng Raja Moda. Daan-daang empleyado, mula sa mataas na posisyon hanggang sa pinakamabababa, ang patuloy na nagdadaan. Ang tunog ng takong na tumatama sa sahig, ang mga bulungan at tsismis, ang mga mausisa, nagmamalasakit, at minsan pa nga ay malisyosong tingin. Ang lahat ng iyon ay parang libu-libong di nakikitang karayom na tumutusok sa aking bala. Sa aking wasak na pagpapahalaga sa sarili, pakiramdam ko ay isa akong hayop sa sirko, isang makasalanang inilantad sa publiko. Ang direktor ng malupit na dulang ito ay walang iba kundi ang aking biyenan, si Doña Margarita Valdez, ang kasalukuyang presidente ng Raja Moda. Nakatayo siya sa tuktok ng hagdanan patungo sa mga opisina, nakakrus ang mga braso,
isang post ng isang otoridad na reyna. Paminsan-minsan ay tinitignan niya ako, ang kanyang mga labi ay nakangiti ng may pagmamalaki. Sa tabi niya, si Marco, ang aking asawa, ang vice president ng kumpanya. Matangkad at gwapo siya sa kanyang Armani suit, pero nakatago, nakasilong sa likod ng kanyang ina na parang isang bata. Hindi niya ako kayang tingnan ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay palaging umiiwas, nagkukunwari na abala sa kanyang tablet, nagkukunwari na hindi nakikita ang sakit at kahihiyan ng babaeng pinagsamahan niya ng 5 taon ng kanyang buhay. Hindi na ito pagpaparaya, naramdaman ko ang isang malamig na boses sa loob ko. Ito ay pagwasak sa aking pagkatao. Sa pinakabuod ng aking pagkatao, nagsimulang umusbong ang isang matigas at di matinag na pag-iisip. Hindi ako nakaluhod para humingi ng tawad. Hindi ako nakaluhod dahil sumuko ako. Nakaluhod ako para kumpirmahin sa aking sarili na ang mga taong ito, ang aking pamilya, ay hindi karapat-dapat sa anumang kabutihan o katapatan ko. Ang pangako sa aking ama, ang pangarap ng isang buong pamilya na pinanghawakan ko, tila naglaho na parang bula. Mabagal kong inilabas ang aking telepono mula sa aking bulsa. Lahat ng nasa paligid ko ay napahinto, pinapanood ang aking bawat galaw. Kumunot ang noo ni Marco, akmang pipigilan ako. Baka natakot siyang gagawa ako ng anumang kabaliwan. Pero huli na ang lahat. Dinial ko ang nag-iisang numero na nakaimbak sa aking kontak. Sa kabilang linya, isang ring lang ang narinig bago sumagot. Walang formal na pagbati, nagsalita ako. Ang boses ko ay hindi malakas, hindi rin mahina, ngunit bawat salita ay malinaw at matatag na umalinggaw sa katahimikan ng lobby. Don Federico, simulan na. Ang plano gizi. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong lobby. Lahat, maging ang mga security personnel, ay tulala, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Plano gizi. Sino si Don Federico? Ano ang sinasabi ng hamak na taga-disenyong ito? Si Marco ang unang nakabangon. Lumapit siya sa akin, pilit na inaagaw ang aking telepono. Nabaliw ka na ba? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Pero mas mabilis ako. Pinatay ko ang tawag at inilagay pabalik sa bulsa ang telepono. Pagkatapos, nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan. Si Doña Margarita, matapos ang ilang segundo ng pagkabigla, ay biglang bumulalas ng malakas na tawa. Tumawa siya ng ubod ng lakas, halos mabaluktot sa tawa, at lumuha pa. Ha! 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 Plano divi. Sino ang tinatakot mo, bata? Sino ang tinawagan mo? Si Federico. Sino ka para utusan ang aking Chief Executive Officer? Nabaliw ka na ba sa kakaluhod? Nagsimula na ring magbulungan at magtawanan ang mga tao sa lobby. Tiningnan nila ako na parang isa akong baliw, isang payaso na sumusubok magtanghal ng isang nakakatawang palabas. Hindi niya alam na iyon ang kanyang huling tawa bilang presidente. Dahil isang tunay na bagyo, isang bagyo ng kapangyarihan at katotohanan ang papalapit. At ito ay 30 minuto na lang ang layo mula sa pintuan ng Raja Moda. Marahil, marami rin sa inyo ang nakaranas ng ganitong pait. Ano kaya ang inyong ginawa? Magandang malaman ang inyong mga kwento kung mayroon man kayong nais ibahagi. Ang paghihintay. Iyon ang pinakamahabang 30 minuto sa aking buhay. Bawat segundo ay parang isang oras, isang taon. Nakaluhod ako, pero ang aking isip ay matalim, nagbibilang, nag-aabang. Buong puso akong nagtitiwala kay Don Federico. Alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na ito ang tanging pagkakataon. Ang tanging paraan upang baguhin ang lahat, upang putulin ang tanikala na matagal nang gumagapos sa akin. At doon, eksakto sa 30 minuto, ang otomatikong pinto ng salamin sa Raja Moda ay biglang huminto sa pag-ikot. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na trage, seryoso ang kanilang mga mukha, ang pumasok. Nangunguna sa kanila si Don Federico Diaz.
Ngunit ang kanyang mukha ngayon ay hindi na ang palakaibigang ngiti na palagi kong nakikita. Napakalalim ng kanyang seryosong tingin, malamig. Sa likod niya, 4 na abogado mula sa isang kilalang law firm sa Makati City. May dala silang mga itim na maleta, puno ng mga dokumento. Ang biglaan nilang pagdating ay nagdulot ng nakakabinging katahimikan sa buong lobby. Lahat ng gawain ay tila huminto. Lahat ng mata ay nakapako sa kanila, nagtataka, naguguluhan. Dali-daling lumapit ang security team ng kumpanya, pilit silang pinipigilan. "Sir, wala po kayong appointment." Ngunit si Don Federico ay nagtaas lamang ng kamay, isang matatag na galaw. "Umalis kayo. Ipatupad namin ang emergency na desisyon ng Board of Directors." Ang kanyang boses ay matatag, hindi tumatanggap ng pagtutol. Hindi huminto si Don Federico sa reception. Direkta siyang nagtungo sa pribadong elevator ng presidente. Pumasok ang grupo at ang mga pintuan ng elevator ay nagsara sa harap ng pagtataka ng lahat. Saan sila pupunta? Ano ang gagawin nila? Walang sinuman ang nakakaalam maliban sa akin. Ako, na nakaluhod pa rin sa sahig, alam kong dumating na nga ang bagyo. Pagkalipas ng ilang minuto, ang telepono sa desk ng Chief of Security ay umalinggaw ng malakas. Nakita ko ang kanyang mukha na nagbago ang kulay habang nakikinig, mula sa pagkabigla tungo sa matinding takot. Dali-dali siyang tumayo at sinenyasan ang 2 pinakamatangkad na security guard. "Sa opisina ng presidente, bilis. May problema." Ngunit bago pa sila makakilos, muling bumukas ang mga pintuan ng elevator. Ngayon, ang eksena sa loob ay mas nakakagulat. Si Doña Margarita ay mahigpit na hawak ng 2 abogado. Siya ay nagpupumiglas, sumisigaw na parang baliw. "Huwag ninyo akong hawakan. Federico, nabaliw ka ba? Paano mo ako tratuhin ng ganito?" Si Marco, na may mukhang maputla na parang kandila, ay hinaharangan ng isa pang abogado, walang magawa. Si Don Federico ang huling lumabas, ay hawak na folder ng mga dokumento. Nagtungo siya sa gitna ng lobby, umakyat sa hagdanan kung saan 30 minuto pa lang ang nakalipas ay nakatayo si Doña Margarita ng buong kapangyarihan. Hininga niya ang kanyang lalamunan at ang kanyang boses ay malinaw at malakas, sapat upang marinig ng lahat sa lobby. Sa lahat ng empleyado ng Raja Moda. Bawat salita niya ay tila martilyo na bumabagsak sa tensyonadong kapaligiran. "Ako, si Federico Diaz, ang Chief Executive Officer, ay nagpapahayag ng isang emergency na desisyon. Dahil sa malubhang irregularidad sa pamamahala at pang-aabuso sa kapangyarihan na nakasira sa kultura ng kumpanya at imahe ng brand, ipinapasya ng Board of Directors sa pahintulot ng mayoryang shareholder na simula sa oras na ito, si Doña Margarita Valdez ay tinatanggal mula sa kanyang posisyon bilang tagapangulo ng Board of Directors. Lahat ng kanyang otoridad sa Raja Moda ay opisyal ng sinususpinde." Ang buong lobby ay nanahimik. Daan-daang tao ang nanatili, tulad ng mga estatwa, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ang presidente, tinanggal sa pwesto. Isang bagay na hindi maiisip, isang iskandalo na walang katulad sa kasaysayan ng Raja Moda. Tumigil sa pagpupumigla si Doña Margarita. Tiningnan niya si Don Federico, pagkatapos ay ang maraming empleyado na tulala. Ang mapagmataas na ngiti sa kanyang mga labi ay naglaho, napalitan ng ganap na takot. Ang mayoryang shareholder. "Sino? Ano ang batayan mo?" sigaw niya, basag ang boses. Hindi sumagot si Don Federico. Ang kanyang tingin ay dahan-dahang lumipat sa akin. Pagkatapos, sa harap ng pagtataka ng lahat, bumaba siya mula sa hagdanan at lumakad ng diretso sa akin. Yumuko siya ng may paggalang at inabot ang kanyang kamay. "Presidente Elena, mangyaring tumindig po kayo. Tapos na ang lahat." Ang 2 salita, Presidente Elena, na binigkas ni Don Federico ay hindi lang nagpaalog sa lobby, kundi parang isang malakas na kuryente na dumaloy sa aking likod, nagpabalik sa akin mula sa pagkabigla ng kahihiyan.
Inangat ko ang aking ulo at tiningnan ang matatag na kamay at ang tinging puno ng tiwala ni Don Federico. Alam kong ito na ang oras upang ihayag ang lihim. Sumandal ako sa kanyang kamay at dahan-dahang tumindig. Ang aking mga binti, manhid dahil sa matagal na pagluhod, ay medyo nanghina, ngunit mabilis akong nakabawi ng balanse. Hindi na ako ang mahina at sunod-sunurang Elena noon. Sa sandaling ito, ako ang lehitimong tagapagmana ng Raja Moda. Ako ang may hawak ng kapalaran ng isang buong imperyo. Lahat ng tingin ay nakapako sa akin, nagtataka, hindi makapaniwala. Ang hamak na taga-disenyo, ang babaeng pinahiya lang kanina, ay siya palang presidente, ang mayoryang shareholder. Ito ay mas hindi ka panipaniwala kaysa sa isang teleserye. Si Doña Margarita ang unang nakabawi ng sarili. Tiningnan niya ako, pagkatapos ay si Don Federico, at bumulalas ng isang baliw na tawa. Presidente. Siya. Ha ha ha. Si Don Federico ay nagiging senile na, o nakipagsabuatan siya sa babaeng ito para patalsikin ako. Isang manugang na parang parasito, isang empleyadong hamak lang, nagpapanggap na presidente. Napakakatawa. Hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan. Para sa kanya, isa lang akong alikabok, wala nang iba. Hindi nagsalita si Don Federico. Senyasan lang niya ang isa sa mga abogado. Lumapit ang abogado, binuksan ang kanyang maleta, at inilabas ang isang dokumentong may selyong pula. Doña Valdez, sabi niya sa malamig at profesional na boses, ito ang legal na testamento ng yumaong presidente at tagapagtatag ng Raja Moda, si Don Ricardo Santos, ama ni Binibining Elena Santos. Ang testamentong ito ay pinatotohanan ng notaryo at may pinakamataas na legal na bisa. Nang marinig ko ang pangalan ng aking ama, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding damdamin. Ang mga alaala 10 taon na ang nakalipas ay nagbalik ng napakalinaw, na parang kahapon lang. Nakita ko ang aking sarili, nakatingin sa kanilang lahat, at sa wakas, nagkaroon ng lakas na magsalita. Napakagulat ninyo, hindi ba? Siguro, hindi ninyo kailanman naisip na ang taong inyong hinamak, tinalampasan, at pinilit luhod ng 3 oras ay siya palang may-ari ng imperyong ito na inyong pinaupuan. Isang hakbang akong lumapit, humarap sa kanya. Sabi ninyo, hindi ako karapat-dapat magtrabaho sa Raja Moda. Kung gayon, ako na ang magpapasya kung sino ang hindi karapat-dapat manatili sa lugar na ito. Bumaling ako kay Don Federico at ibinigay ang aking unang utos bilang bagong presidente. Don Federico, utusan ang mga security na samahan si Doña Valdez palabas sa opisina ng presidente. Ikandado ang kanyang computer at lahat ng personal na dokumento para sa investigasyon. Mula ngayon, wala na siyang anumang otoridad sa kumpanyang ito. Naintindihan po, Presidente Elena, yumuko si Don Federico at inutusan ang security. 2 malalaking gwardiya ang lumapit at mahigpit siyang hinawakan. Sumama po kayo sa amin, ma'am. Bitawan ninyo ako. Paano ninyo ako nilalapastangan? Ako ang presidente. Ito ang aking kumpanya. Nagpupumiglas at sumusumpa siya ng galit na galit, ngunit lalo lang siyang nagmumukhang kaawa-awa. Kinalagkad siya sa pasilyo sa harap ng tulalang tingin ng mga empleyado. Ang kanyang mamahaling takong ay kumakalansing sa sahig ng marmol. Ang kanyang ayos ng buhok, na dating perpekto, ay gusot. Ang kanyang mamahaling make-up, nagkalat dahil sa luha at galit. Ang imahe ng makapangyarihang reyna ay lubusang gumuho, iniiwan lang ang isang talunan at kaawa-awang babae. Pero hindi pa iyon ang lahat. Habang dinadala siya patungo sa elevator, itinaas ni Don Federico ang kanyang boses, sapat para marinig ng lahat. At isa pa pong desisyon mula sa bagong presidente. Dahil sa pansamantalang kakulangan ng tauhan sa Departamento ng Paglilinis, ang Board of Directors ay nagpasya na pansamantalang ilipat si Doña Margarita Valdez sa posisyon bilang kawani ng paglilinis simula bukas. Umaasa kami sa kanyang kooperasyon. Paglilinis? Mula presidente hanggang kawani ng paglilinis.
Ang dagok na ito ay mas matindi pa kaysa sa pagiging tinanggal sa pwesto. Nagulantang muli ang buong lobby. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Doña Margarita. Nanghina ang kanyang katawan at nawalan siya ng malay sa bisig ng mga security guard. Ang matinding pagkabigla at kahihiyan ay lubusan siyang nilupit. Nakatayo lang ako roon, pinapanood ang eksena, nang walang nararamdaman. Walang kaligayahan, walang awa, nararamdaman ko lang ang isang malalim na pagod. Ang unang yugto ay natapos na. Pero alam kong ang aking laban ay nagsisimula pa lang. Dahil mayroon pa akong dapat harapin. Ang lalaking minahal ko ng buong puso. Hindi ako nagpunta sa basement. Hindi ko direktang nakita kung paano namuhay si Doña Margarita bilang isang kawani ng paglilinis sa Raja Moda. Ang basement, iyon ang lugar na laging madilim, malalim at may amoy ng mga panlinis. Napakalayo sa kanyang dating opisina sa tuktok ng gusali na may tanaw ang buong Makati. Pero naririnig ko ang mga bulungan ng mga empleyado, ang mga kwento ni Don Federico. Ang dating biyenan ko, ang makapangyarihang presidente, ay ngayon ay hawak ang walis, nagpupumilit sa mga gawain na hindi niya kailanman hinawakan. Ang kanyang mga kamay, na dating may mga singsing na diamante, ay ngayon ay humahawak ng maruming mop. Ang imaheng iyon, kahit hindi ko nakita, ay malinaw sa aking isip. Ito ang kapalit. Ang aral na kailangan niyang matutunan, ang pagpapahalaga sa paggawa at paggalang sa bawat tao, anuman ang kanilang posisyon. Hindi ito paghihiganti. Ito ay isang paalala na ang kapangyarihan ay hindi habang buhay. At kapag ikaw ay nasa tuktok, hindi mo dapat tapakan ang mga nasa ibaba. Ito ay isang uri ng karma na sa wakas ay bumalik sa kanya. Habang nagpupumiglas siya sa kanyang bagong tungkulin, sa pinakamataas na palapag ng Raja Moda, si Marco naman ay dumaranas din ng sarili niyang bangungot. Ipinaakyat ko siya sa aking opisina, ang dating opisina ng kanyang ina. Pumasok siya, may halo-halong emosyon sa kanyang mukha. Galit, pagkalito, pagtanggi, at isang bahagyang takot na pilit niyang itinatago. Hindi na siya ang gwapo at mayabang na vice president noon. Gusot ang kanyang buhok, at may malalaking earbags dahil siguro sa magdamag na hindi pagkakatulog. Sinara niya ang pinto ng malakas, hindi bumati. Lumapit siya sa aking desk, at malakas na hinampas ang mesa. Elena, ipaliwanag mo ito sa akin. Ano ang ginawa mo sa nanay ko? Ang kanyang boses ay puno ng paratang na parang ako ang may kasalanan. Nananatili lang ako sa upuan ng presidente, mahinahon na inaalisan ng takip ang ilang dokumento. Hindi ko agad siya tiningnan, hinayaan kong lalong lumaki ang kanyang galit sa aking katahimikan. Ilang segundo pa, dahan-dahan kong inangat ang aking ulo at direkta siyang tiningnan sa mata. Ang aking tingin ngayon ay hindi na ang tingin ng pagpapasakop at pagtitiis noon. Ito ay malamig, malayo, ang tingin ng isang nakatataas sa kanyang nasasakupan. Ginoong Valdez, sabi ko, sa tingin ko, kailangan mong panatilihing mahinahon ang iyong sarili kapag nakikipag-usap sa presidente ng Board of Directors. At wala akong obligasyong magbigay ng anumang paliwanag sa iyo. Ang aking boses ay hindi malakas, ngunit puno ito ng otoridad na nagpatahimik sa kanya. Siguro, hindi niya kailanman naisip na ang asawang palagi niyang hinahamak ay makakapagsalita sa kanya ng ganoong paraan. Presidente. Tumawa siya, isang pilit at mapanuyang tawa. Huwag kang magyabang. Akala mo ba dahil nakaupo ka sa saksakan ay nasa iyo na ang lahat? Huwag mong kalimutan, may impluwensya pa rin ang nanay ko sa kumpanyang ito. Tinanggal mo siya, pero hindi iyan papayagan ng ibang shareholder. Talaga? Sumimangot ako. Tingnan natin. Pero ngayon, hindi ko gustong pag-usapan ang mga shareholder. Gusto kong pag-usapan ka. Tumayo ako, lumibot sa mesa, at lumapit sa kanya. Hindi na ako natatakot sa kanya. Baliktad na ang aming posisyon. Dumating ka rito hindi dahil nag-aalala ka sa akin, ang asawang pinahiya ninyo ng nanay mo, hindi ba?
Tanong ko, puno ng pangungutya. Hindi ka rin dumating para itanong kung ano ang naramdaman ko habang nakaluhod ng 3 oras. Dumating ka lang dahil nag-aalala ka sa kapangyarihan ng nanay mo at sa sarili mong posisyon bilang Vice President, hindi ba, Marco? Bawat salita ko ay parang kutsilyo na tumutusok sa kanyang konsensya. Umurong siya ng isang hakbang, iniiwasan ang aking tingin. Huwag mong ipahamak ang mga bagay-bagay. Gusto ko lang malaman kung bakit mo ginawa ito sa nanay ko. Sa huli, siya ang biyenan mo. Ang babaeng nagpalaki sa akin. Biyenan? Napatawa ako ng mapait. Ang isang biyenan na pinipilit ang kanyang manugang na lumuhod sa harap ng daan-daang tao, matatawag pa bang biyenan? Ang isang asawa na nananahimik lang habang pinapahiya ang kanyang asawa, nang hindi man lang nagsasabi ng isang salita para ipagtanggol siya, matatawag pa bang asawa? Natahimik siya. Namula ang kanyang mukha, pagkatapos ay namutla. Tama na, sigaw niya, na parang pilit niyang itinatago ang kanyang kawalan ng argumento. Ano ang gusto mo? Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Para sa katarungan, sagot ko. Hindi, wala akong oras para dyan. Ginagawa ko ito para bawiin ang karapatan ko, ang aking trabaho, ang aking dangal, at ang respeto na inagaw ninyo sa akin ng nanay mo sa loob ng 5 taon. Bumalik ako sa aking mesa, kumuha ng isa pang dokumento na handa ko na, at inilagay sa harap niya. At ito ang unang bagay na gusto kong bawiin, ang aking kalayaan. Tiningnan niya ang papel. Ito ay isang petisyon para sa diborsyo. Isang bahagyang takot ang dumaan sa kanyang mukha. Diborsyo. Gusto mo ng diborsyo? Sa tingin ko, wala na tayong pag-uusapan, sagot ko ng matatag. Pirmahan mo at tapusin natin ito ng mapayapa. Wala akong hihingiin sa iyo. Nakatitig siya sa petisyon. Pagkatapos, inangat niya ang kanyang tingin sa akin, may bakas ng sama ng loob. Sanay siya na palagi akong sumusunod, na palagi akong nagbibigay. Hindi niya matanggap na ako ang gumawa ng inisyatiba para tapusin ang aming kasal. Hindi. Hindi ako pipirma, sabi niya ng matatag. Huwag kang mangarap. Akala mo ba dahil ikaw ang presidente, magagawa mo na ang lahat? Kung maglakas loob kang makipagdiborsyo, hindi kita papayagan na magkaroon ng kapayapaan. Isang bagong labanan ang tila magsisimula. Isang labanan hindi lang para sa kapangyarihan, kundi para sa pagtatapos ng isang kasal na matagal ng patay. Pero hindi niya alam na hindi na ako ang Elena noon. At handa na ako para sa lahat. Hindi ka pipirma? Tiningnan ko si Marco. Isang malamig na ngiti ang lumabas sa aking labi. Sa tingin mo, may pagpipilian ka pa? Ang kanyang kumpiyansa, kahit pilit, ay medyo ikinagulat ko. Malinaw na hindi pa niya naiintindihan ang kalubhaan ng kanyang sitwasyon. Akala pa rin niya na habang nandoon ang kanyang ina, kahit hindi na presidente, may impluwensya pa rin siya, may mga koneksyon na maaaring magpahirap sa akin. Masyado niya akong minamaliit. At iyon ang magiging pinakamalaki niyang pagkakamali. Huwag mong subukan ang aking pasensya, bulong niya, pilit na nagpapakatatag. Tandaan mo, kung nakaupo ka ngayon dyan sa saksakan, ay dahil iyan sa aking pamilya. Kung hindi dahil sa suporta ng aking ina, sa aking mga payo, isa ka pa ring hamak na taga-disenyo. Hindi ko maiwasang matawa. Isang tawa na hindi dahil sa tuwa, kundi sa kabalintunaan ng sitwasyon. Dahil sa pamilya mo, Marco. Talaga bang naniniwala ka dyan? O masyado ka nang nasanay na mamuhay sa kasinungalingan, kaya hindi mo na matukoy ang realidad mula sa katang-isip. Tumayo ako at dahan-dahang lumakad patungo sa malaking bintana, tinitingnan ang abalang trapiko sa Makati. Sa loob ng 5 taon na ito, ilang koleksyon ang nagpasikat sa Raja Moda? Ilang disenyo ang nagdala ng milyon-milyong piso sa mga kontrata? Maglakas loob ka bang sabihin sa lahat na ang mga ideyang iyon, ang mga sketches na iyon ay sa iyo o sa nanay mo? Natahimik siya. Hindi siya makasagot dahil alam niyang hindi. Hindi mo masabi, hindi ba?
Bumaling ako at tinitigan siya ng direkta. Dahil lahat iyon ay akin. Bawat tagumpay ng Raja Moda, bawat kaluwalhatian na pinagsamantalahan ninyo ng nanay mo ay binuo sa aking pagsisikap at talento. Nasanay kayong magnakaw na tamasahin ang bunga ng paggawa ng iba hanggang sa nakalimutan ninyo kung sino ang tunay na lumikha ng lahat. Nagsisinungaling ka, bulong niya, ngunit ang kanyang boses ay hindi nakasing tiyak. Kung gayon, pumunta tayo sa korte, sabi ko, maihamon sa aking boses. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ng hukom. Ang asawang tahimik na nag-ambag o ang asawang marunong lang mabuhay sa anino ng kanyang ina at magnakaw ng trabaho ng kanyang asawa. At siguro, dapat mo munang alalahanin ang iyong karera. Bumalik ako sa mesa at kumuha ng isa pang folder. Ito ang ulat ng pagtatasa ng pagganap ng kawani ng kumpanya para sa nakaraang quarter. At sa kasamaang palad, ang iyong posisyon, ang Vice President ng Marketing, Ginoong Marco Valdez, ay may pinakamababang marka sa buong pamunuan. Binuklat ko ang mga pahina, binabasa ng malakas ang mga numero. Ang rate ng paglago ng kita sa ilalim ng iyong responsibilidad ay umabot lamang sa 30% ng target. Ang mga gastos sa advertising campaign ay lumampas sa budget ng 20%. Karamihan sa mga diskarte sa marketing ay paulit-ulit, walang anumang inobasyon. Paano mo ipapaliwanag ang mga numerong ito, Ginoong Vice President? Natahimik siya. Ang mga numerong iyon ay totoo. Kung wala ang aking pagkamalikhain, ang kanyang departamento ng marketing ay isa lamang mabagal at walang silbi na makina. Iyon ay dahil sa hirap ng merkado, pilit niyang nagpapaliwanag. Hirap o dahil wala ka ng walang katapusang pinagmula ng ideya mula sa iyong asawang probinsyana, pinutol ko siya. Sa mga resultang ito, may sapat na akong dahilan para tanggalin ka. Ngunit hindi ko ito gagawin kaagad. Bibigyan kita ng pagkakataon. Itinulak ko muli sa kanya ang petisyon para sa diborsyo. Pirmahan mo rito. Tanggapin mo na umalis ng mapayapa at maaari kang manatili sa posisyon bilang isang ordinaryong empleyado ng marketing. Kung hindi ka pipirma, hindi lang mawawala sa iyo ang posisyon na ito bilang Vice President, kundi wala ka ng puwang sa buong kumpanyang ito. At sisiguraduhin kong sa iyong kakayahan, walang ibang kumpanya ng fashion sa buong Makati City ang maglalakas loob na kumuha sa iyo. Ito ay isang banta, isang ultimatum. Ginagamit ko ang aking kapangyarihan upang itulak siya sa sulok, tulad ng ginawa niya at ng kanyang ina sa akin. Tiningnan niya ako, puno ng sama ng loob at galit. Hindi siya makapaniwala na ang masunurin at mapagpasakop na asawa noon ay maaaring maging kasing tuso at walang puso. Maglakas loob ka. Subukan mo ako at makikita mo kung maglalakas loob ako. Ang aming digmaan ay nagsimula ng Hindi na ito tungkol sa paninisi at sampal, kundi isang digmaan ng kapangyarihan ng pagpapatuloy sa mundo ng negosyo. Akala niya, mayroon pa siyang labasan, mayroon pa siyang alas sa kanyang manggas. Pero hindi niya alam na sinarado ko na ang lahat ng kanyang daan. Matapos ang mainit na pagtatalo namin ni Marco sa aking opisina, umalis siya ng maisama ng loob at galit. Hindi niya pinirmahan ang petisyon ng diborsyo. Malinaw na hindi pa rin niya tinatanggap ang pagkatalo. Akala niya, sa kabila ng pagbagsak ni Doña Margarita, mayroon pa ring impluwensya ang kanyang ina, may mga koneksyon na maaaring baligtarin ang sitwasyon. Minamaliit niya ako, gaya ng dati. At iyon ang magiging pinakamalaki niyang pagkakamali. Agad na kumilos sila Marco at Doña Margarita. Akala nila, ang aking kapangyarihan ay nakasalalay lang sa suporta ni Don Federico at sa testamento ng aking ama. Kaya, kung mapipigilan nila si Don Federico at mapapatunayang peke ang testamento, babalik daw sa dati ang lahat. Isang plano na sa una ay tila matalino, ngunit sa katotohanan ay napakatanga. Una, sinubukan nilang kontakin ang ibang miyembro ng Board of Directors. Si Doña Margarita, bilang taong namuno sa kumpanya sa loob ng 10 taon,
ay mayroon pa ring mga pinagkakatiwalaang koneksyon. Tinawagan niya ang bawat isa sa kanila, umiiyak, at ikinukwento ang kanyang bersyon ng konspirasyon sa pagitan namin ni Don Federico. Ipininta niya ang isang trahedyang larawan kung paano siya ipinagkanulo ng isang masamang manugang at isang taksil na empleyado para agawin ang kumpanya. Hiniling niya sa kanila na kumampi sa kanya, na magpatawag ng isang emergency shareholders meeting upang patalsikin ako at ibalik siya sa kanyang posisyon. Ang ilan sa simula ay nag-alinlangan. Ngunit nang mas malalim silang mag-imbestiga, nang makita nila ang legal na testamento at marinig ang detalyadong paliwanag ni Don Federico, mabilis nilang naintindihan kung sino ang nagsisinungaling. Walang sinuman ang naglakas loob na suportahan ng publiko ang isang naglaho ng dating presidente na nababalot sa iskandalo ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Nabigo ang lahat ng kanilang pagsisikap. Hindi nawala ng pag-asa, lumipat sila sa kanilang pangalawang plano, labagin ang legalidad ng testamento. Kumuha sila ng isa pang grupo ng mga abogado at nagsampa ng kaso sa korte, sinasabing ang testamento na iniharap ni Don Federico ay peke. Ikinatuwiran nila na walang saysay na iiwan ng aking ama ang isang buong imperyo sa isang walang karanasan na anak at lalo na ang utusan itong itago ang kanyang pagkatao. Giit nila, siguradong pinilit namin ni Don Federico ang aking ama na pirmahan ang testamento na iyon noong hindi na siya nasa tamang pag-iisip. Naghanap pa nga sila ng malalayong kamag-anak na walang alam sa sitwasyon at binigyan ng suhol para magpatotoo laban sa akin. Nagsimula ang labanan sa korte, ngunit hindi nila alam na lalo lang silang naghukay ng sarili nilang libingan. Sa proseso ng pangangalap ng ebidensya, hiniling ng korte na muling buksan ang buong medical history ng aking ama bago siya pumanaw. Pati na rin ang isang bagong pagsusuri sa kanyang pirma at selyo sa testamento. Ang resulta ay hindi lang nagpakita na ang testamento ay ganap na totoo, kundi aksidenteng nagbunyag din ng isa pang nakakapanindig balahibong lihim. Isang lihim na kahit ako mismo ay hindi ko alam. Tinawag ako ni Don Federico sa kanyang opisina. Ipinakita niya sa akin ang isang dokumento na kakapadala lang ng korte. Elena, tingnan mo ito. Sa tingin ko, dapat mong malaman. Sabi niya sa malalim at malungkot na boses. Ito ay isang detalyadong medical forensic report tungkol sa sanhi ng pagkamatay ng aking ama. Bukod sa pangunahing sanhi, ang aksidente sa sasakyan, itinuro ng ulat ang isang abnormalidad. Sa kanyang blood sample noong panahong iyon, mayroon daw isang maliit na dami ng nakalalasong substansya. Isang uri ng substansya na maaaring makasira sa nervous system na nagdudulot ng kakulangan sa konsentrasyon at mabagal na reaksyon. Hindi sapat ang dami para magdulot ng agarang kamatayan, ngunit ito ang hindi direktang sanhi na nagdulot ng aksidente. Huminto ang aking puso. Ito, ano ang ibig sabihin nito, Don Federico? Iiling siya. Hindi ko rin alam. 10 taon na ang nakalipas, masyado tayong nababalutan ng kalungkutan, kaya't hindi natin napansin ang detalyeng ito. Ngunit ngayon, sa muling pagrepaso, talagang kahina-hinala. Isang nakakatakot na hinala ang nagsimulang umusbong sa aking isip. Sino? Sino ang gumawa nito? At bakit? Tamang-tama, biglang pumasok ang isang assistant ni Don Federico. Direktor, may balita. Ang mga abogado ni Doña Valdez ay binawi ang demanda. Binawi ang demanda? Nagtinginan kami, hindi maintindihan. Sabi nila ay dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngunit may kakaiba. Natuklasan namin na sa nakalipas na 2 araw, patuloy na tumatawag at nakikipagkita si Doña Margarita at Marco sa isang tao. Si Mang Nestor de la Cruz, ang dating chief of supply ng ating kumpanya, na tinanggal 10 taon na ang nakalipas dahil sa malversation. Si Mang Nestor de la Cruz. Ang pangalan na iyon ay nagbalik sa akin ng isang alaala. Siya ang personal na tinanggal ng aking ama. At ang aksidente ng aking ama ay nangyari 1 linggo lamang matapos siyang tanggalin. Ang lahat ng mga hiwalay na piraso ay biglang nagkabit,
bumubuo ng isang nakakatakot na larawan. Isang hindi ka panipaniwalang teorya, ngunit napakaluikal, ang sumulpot sa aking ulo. Posible kaya? Posible kayang ang pagkamatay ng aking ama ay hindi isang simpleng aksidente. Posible kayang sina Doña Margarita at Marco ay sangkot. Bakit sila nakipagkita kay Mang Nestor sa ganoong sensitibong panahon? Bakit nila binawi ang demanda ng nagmamadali pagkatapos noon? Ang lihim na pilit nilang itinatago ay mas malaki pa kaysa sa simpleng labanan sa kapangyarihan. At alam kong kailangan kong matuklasan ang katotohanan, hindi lang para sa akin, kundi para sa aking yumaong ama. Ang nakakatakot na hinala tungkol sa pagkamatay ng aking ama ay gumambala sa aking isip. Hindi ako makatulog ng mahimbing. Kung totoo nga ito, ang mga krimen ni na Doña Margarita at Marco ay hindi lang pagiging sakim at pagiging malupit. Ito ay isang kakilakilabot at hindi mapapatawad na gawa. Isang bagay na hindi ko kayang tanggapin. Nagpasya ako. Hahanapin ko ang katotohanan sa anumang paraan. Hiniling ko kay Don Federico na simulan ang isang lihim at masusing investigasyon sa lahat ng gawain ni Doña Margarita sa loob ng nakaraang 10 taon. Lalo na sa panahon ng pagkamatay ng aking ama. Si Don Federico, na kinukurot din ng kanyang sariling konsensya at hinala, ay hindi nag-alinlangan. Inilabas niya ang kanyang pinakamagagaling na koneksyon. Kumuha kami ng isang grupo ng mga profesional na pribadong detective at ang pinakamahuhusay na financial expert upang suriin ang bawat accounting book, kontrata, at transaksyon ng Raja Moda sa loob ng nakaraang dekada. Ang investigasyon ay parang pagbabalat ng sibuyas. Habang mas malalim kaming naghukay, mas lalo kaming nanlalabo ang mata sa mga bulok at tiwaling katotohanan. Lumabas na si Doña Margarita ay hindi lang isang pansamantalang presidente. Ginamit niya ang tiwala ng aking ama at ang aking katahimikan upang gawing makina ng pera ang Raja Moda para sa kanyang sariling pamilya. Ang aming natuklasan ay higit pa sa aming imahinasyon. Una, isang network ng mga subsidiary na kumpanya at front companies ang ginawa sa pangalan ng kanyang malalayong kamag-anak. Ang mga kumpanyang ito ay walang anumang tunay na aktibidad sa negosyo. Umiiral lang sila sa papel. Ginamit niya ang mga ito upang lumagda sa mga peking kontrata sa Raja Moda, mula sa pagsuplay ng hilaw na materyales sa napakataas na presyo, hanggang sa paggawa ng mga phantom marketing campaign. Bilyon-bilyong Philippine pesos ng kumpanya ang nalinis ng sopistikado sa pamamagitan ng network na ito, dumaloy ng direkta sa kanyang mga bulsa. Pangalawa, isang hayagang malversation ng pondo. Ginamit niya ang credit card ng kumpanya upang bayaran ang kanyang mamahaling personal na gastos. Mga biyahe sa Europa, mga limited edition designer bags, at maging ang pagpapatayo ng isang villa sa Boracay. Ang lahat ay ipinapasa bilang tigastos sa representasyon o business trips. Si Marco ay hindi rin naiiba. Ang kanyang posisyon bilang Vice President ay isang pasadya lamang. Halos wala siyang ginagawa, ngunit tumatanggap siya ng astronomical na sweldo at bonus. Ang kanyang mamahaling sasakyan, ang apartment na kanyang tinitirhan, lahat ay binayaran ng kumpanya. Tinuring nila ang Raja Moda na parang personal nilang baka lechera, gatasang baka, sinipsip ang bawat patak nito. Ngunit ang pinaka-nakakapanindig balahibong pagtuklas ay papalapit pa. Nang sinundan ng mga detective ang bakas ni Mang Nestor de la Cruz, ang dating Chief of Supply, natuklasan nila ang isang nakakagulat na katotohanan. Si Mang Nestor, matapos matanggal, ay hindi umalis sa Makati. Nagbukas siya ng isang maliit na kumpanya ng transportasyon, at ang kanyang pinakamalaking at pinakamadalas na kliyente sa loob ng nakaraang 10 taon ay walang iba kundi ang mga front companies ni Doña Margarita. At pagkatapos, natagpuan ang isang recording. Isang recording mula sa security camera ng isang coffee shop na nagtala ng lihim na pagpupulong sa pagitan ni na Doña Margarita, Marco, at Mang Nestor ilang araw lang bago.
Sa recording, kahit hindi maganda ang kalidad, malinaw na maririnig ang takot na boses ni Doña Margarita. Mang Nestor, matagal na yon, wag na nating balikan. Bibigyan kita ng lahat ng gusto mong pera, basta't manahimik ka lang. Ang katotohanan ay halos lantad na. Ang pagkamatay ng aking ama ay walang duda, may kaugnayan sa kanila. Siguro, natuklasan ng aking ama ang malversation ni Mang Nestor at Doña Margarita at kumilos sila ng mas maaga upang patahimikin siya. Ang aksidente ay hindi isang aksidente. Ito ay isang maingat na pinlanong pagpatay. Ang sakit at galit ay bumalot sa akin. Hindi na ito labanan sa kapangyarihan. Ito ay labanan para makamit ang katarungan para sa aking yumaong ama. Si Don Federico at ako ay hindi nag-alinlangan. Tinipon namin ang lahat ng ebidensya. Mula sa financial records at mga peking kontrata hanggang sa mahalagang recording na iyon. At lihim naming ipinasa ito sa pulisya. Ang usapin ay hindi na isang civil dispute. Naging isang kaso ng krimen na may espesyal na kalubhaan. Ang hustisya ng Diyos ay mabagal, ngunit tiyak. Ang araw na pagbabayaran ni Doña Margarita at Marco ang lahat ng kanilang mga krimen ay hindi na malayo. Matapos naming lihim na ibigay ang buong kaso sa mga otoridad, isang malaking kaso ang binuksan. Itinalaga ang pinakamahusay na investigador na nagtrabaho ng tahimik, ngunit may kahangahangang bisa. Unti-unti, ang bawat bahagi ng criminal network ni Doña Margarita ay binuwag. Ang mga phantom companies ay inilagay sa ilalim ng pagbabantay. Ang mga kahina-hinalang bank accounts, sinubaybayan. Isang di nakikitang lambat ang inilatag, at si Doña Margarita at Marco, ang malalaking isda, ay nagpupumiglas dito nang hindi nila nalalaman. Patuloy silang abala sa legal na labanan na sila mismo ang nagsimula, pilit akong sinisiraan, nang hindi nila alam na isang mas nakakatakot na sentensya ang naghihintay sa kanila. Samantala, kami ni Don Federico, sa payo ng mga abogado at sa lihim na suporta ng pulisya, ay inihanda ang huling yugto. Isang palabas para tapusin ang lahat. Sadyang nag-leak kami ng maling impormasyon na may mga panloob na salungatan sa kumpanya, na maraming shareholder ang hindi nasisiyahan sa pamamahala ng isang baguhan na presidente tulad ko. Na maging si Don Federico ay inilalagay ko sa labas. Ang layunin ay para mawala ng pagbabantay sina Doña Margarita at Marco. Para isipin nilang may pagkakataon pa silang baligtarin ang sitwasyon. At gaya ng aming inaasahan, kinagat nila ang paing. Akala nila, ito na ang perpektong oras para magbigay ng isang mapanira na suntok. Nagpatawag sila ng isang emergency board of directors meeting. Ang layunin ay ilantad ako at bawiin ang kapangyarihan. Nagpadala sila ng mga imbitasyon sa lahat ng miyembro ng board, sa mga pangunahing shareholder at maging sa media. Nangako silang magbubunyag ng mga nakakagulat na ebidensya. Sa araw ng pulong, ang pinakamalaking conference room ng Raja Moda ay siksikan. Ang tensyon ay ramdam na ramdam. Si Doña Margarita at Marco ay pumasok ng may kumpiyansa. Nabawi niya ang kanyang tindig bilang presidente, perpektong make-up, mamahaling damit, isang malamig na tingin. Si Marco ay naglalakad sa kanyang tabi ng mataas ang noo, tinitingnan ako ng may tingin ang nagtagumpay. Akala nila hawak na nila ang tagumpay. Kami ni Don Federico ay nakaupo sa kabilang panig, walang ekspresyon. Nagsimula ang pulong. Si Doña Margarita ang unang nagsalita. Tumayo siya at nagsimula ng isang melodramatic na talumpati. Nagkwento siya tungkol sa kanyang mga nagawa sa Raja Moda, kung gaano kahirap ang kanyang pinagtrabahuhan sa loob ng nakaraang 10 taon. Pagkatapos, nagsimula siyang atakihin ako. Mga Ginoo at binibini, nagkamali ako ng husto sa pagtitiwala sa isang taong may pusong lobo tulad ni Elena. Ginamit niya ang aking pagmamahal, ang pagiging inosente ng aking anak, at pagkatapos ay gumamit ng peking testamento, kasabwat si Ginoong Diaz, para agawin ang kumpanya. Wala siyang talento, wala siyang karanasan. Sa kanyang pamumuno, lumulubog ang Raja Moda.
Hindi ko kayang manatiling tahimik habang sinisira ang pamana ng aking yumaong asawa at ang sa akin. Nagsalita siya ng may damdamin, pinunasan pa nga ang kanyang peking luha, pagkatapos ay turn naman ni Marco. Nagpatuloy siya sa pagpapanggap ng kanyang ina. Nagkwento siya kung paano ako nagbago simula nang magkaroon ng kapangyarihan, kung gaano ko siya sinasama. Naglakas loob pa nga siyang magpakita ng mga larawang hindi maayos na na-edit, kung saan ako ay lumalabas na intimately, kasama ang isang di kilalang lalaki, pilit na inaakusahan ako ng pangangalo niya. Napakagaling nilang umarte. Ang ilang shareholder na hindi alam ang totoo ay nagsimulang magbulungan, nagpapakita ng pag-aalinlangan, nang matapos ang kanilang palabas, tiningnan ako ni Doña Margarita nang may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Elena, may sasabihin ka pa ba ngayon? Lahat ng nasa silid ay bumaling sa akin. Hindi ako agad tumayo. Kalmado kong binuksan ang aking laptop at ikinonekta ito sa malaking projector ng silid. Mga Ginoo at binibini, ang boses ko ay tahimik, ngunit umalingaw sa buong silid. Sa halip na salita, mas mainam sigurong mayroon tayong makita. Pindot ko ang play. Sumindi ang screen ng projector. Una, isang serye ng mga flowchart ng pera. Nagpapakita ng detalyado kung paano ang bawat piso ng Raja Moda ay nalinis sa pamamagitan ng mga phantom companies ni Doña Margarita. Pagkatapos, ang mga peking kontrata, ang mga peking invoice. Ang mukha ni Doña Margarita ay nagsimulang magbago ang kulay. Pagkatapos ay ipinakita ang video mula sa security camera ng coffee shop. Kahit walang tunog, sapat na ang larawan niya at ni Marco na nagmamadaling nagbibigay ng kung ano kay Mang Nestor de la Cruz. Nagsimula siyang huminga ng malalim. Si Marco ay maputla na parang patay. At sa wakas, ang huling dago. Inilagay ko ang audio file. Ang takot na boses ni Doña Margarita ay malinaw na umalingaw-ngaw. Matagal na yon, wag na nating balikan. Bibigyan kita ng lahat ng gusto mong pera, basta't manahimik ka lang. Natapos ang recording. Ang silid ay nabalot ng nakakabinging katahimikan. Lahat ay tulala. Ang palabas ng api-apihang biyenan at ipinagkanulong asawa ay nagkawasak-wasak. Inilalantad ang tunay na mukha ng mga demonyo. Tamang-tama, bumukas ang pinto ng silid ng malakas. Isang grupo ng mga investigador ng pulisya, na pinangunahan ng isang inspektor, ang pumasok. Doña Margarita Valdez, Ginoong Marco Valdez, kayo ay inaresto para imbestigahan sa kasong malversation, misappropriation of funds, at sa inyong pagkakaugnay sa isang kaso ng pagpatay 10 taon na ang nakalipas. Makipagtulungan po kayo. Ang mga hindi matatawarang ebidensya ay naipresenta na. At ang hustisya ay sa wakas ay dumating. Sa mga sandaling iyon, parang gumuho ang buong mundo sa aking harapan. Ngunit sa pagbagsak ng kanilang imperyo, tila may bago ring pag-asa ang sumisikat. Kung ikaw ay naririto pa rin sa akin, pakikomento ang T1 sa ibaba. Ang iyong presensya ay malaking inspirasyon para sa akin na ipagpatuloy ang huling bahagi ng aking kwento. Matapos ang madramang pulong na iyon, ang Raja Moda, at maging ang buong mundo ng negosyo, ay yumani. Ang mga krimen ni Doña Margarita at Marco, mula sa malversation at pagnanakao hanggang sa nakakatakot na lihim ng pagkamatay ng aking ama, ay nailantad sa liwanag. Sila ang naging sentro ng galit at pagsumpa ng lipunan. Sa mga sumunod na araw, kami ni Don Federico, kasama ang iba pang tapat na kasamahan, ay nagtrabaho ng walang tigil upang patatagin ang kumpanya. Nagdaos kami ng isang press conference, inilalahad ang buong katotohanan ng walang itinatago, at ipinresinta ang isang komprehensibong plano ng muling pagbubuo upang iligtas ang Raja Moda mula sa pagkakagumo nito. Isang linggo matapos silang arestuhin, nakatanggap ako ng tawag mula sa pulisya. Nais daw makipagkita ni Doña Margarita at Marco sa akin. Sabi nila, may importante silang sasabihin at sa akin lang daw. Sa simula, nag-alinlangan ako. Ayaw ko nang makita pa ang kanilang mga mukha. Ngunit pinayuhan ako ni Don Federico.
Dapat kang pumunta, Elena. Siguro, iyon na ang huling pagkakataon. Pumunta ka, para maisara mo na ng tuluyan ang kabanatang ito, upang makapagpatuloy ka na ng mapayapa. Kaya pumunta ako. Ang pagpupulong ay inayos sa isang interrogation room ng istasyon ng pulisya. Isang malamig na silid na may isang metal na mesa at ilang upuan. Umupo ako at naghintay. Ilang sandali pa, dinala sila, isa-isa. Ang una ay si Marco. Mukha siyang pagod na pagod. Ang kanyang branded na traje ay napalitan ng uniforme ng preso. Ang kanyang buhok, na dati palaging maayos, ay magulo. Wala na ang kanyang kayabangan at pagmamataas noon. Isang kaawa-awang talunan na lang siya. Umupo siya sa upuang nasa harapan ko, hindi naglakas loob na tingnan ako sa mata. Elena, sabi niya, paos ang boses at mahina. Nagkamali ako. Nananatili lang ako sa katahimikan. Ayaw ko nang marinig ang kanyang walang lamang paghingi ng tawad. Alam kong huli na ang lahat para sabihin ang anumang bagay, sabi niya, sinisikmurahan. Ang nanay ko ang pera. Humihingi ako ng tawad, Elena. Tawad sa lahat. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa mesa. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Nananatili lang ako sa katahimikan. Tiningnan ko siya nang walang pakiramdam ng awa o sama ng loob. Isang kawalan lang sa loob ko. Mapapatawad mo ba ako, Elena? Inangat niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga matang namumula ay nakatingin sa akin ng buong pagmamakaawa. Pinapangako ko, kapag lumabas ako ng kulungan, magsisimula ako ulit. Babayaran ko ang lahat. Babayaran? Nagsalita ako sa wakas. Ang boses ko ay malamig na parang yelo. Anong babayaran mo? Maibabalik mo ba ang 5 taon ng kabataan na nawala sa akin? Maibabalik mo ba ang tiwalang tinalampasan mo? At higit sa lahat, maibabalik mo ba ang aking ama? Ang aking huling tanong ay parang martilyo na tumama sa kanyang konsensya. Nanlamig siya, nakanganga, walang masabi. Hindi ka lang naging masamang asawa, kundi kasabwat ka pa sa isang krimen. Ipinagpatuloy ko. Ang boses ko ay tumigas. Alam mo ang lahat, pero nanatili kang tahimik. Ang iyong katahimikan ay isa ring krimen. Hindi mo deserve ang aking kapatawaran, ni ang sa aking ama. Pagkasabi ko nito, tumayo ako. Tapos na ang pag-uusap. Gamitin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa kulungan para magsisi. Iyon lang ang kaya mong gawin. Tumalikod ako at umalis, iniwan siyang mag-isa, nakaharap sa kanyang pagkakasala na hindi na maibabalik. Ang sumunod na pumasok ay si Doña Margarita. Mukha siyang mas kaawa-awa kaysa kay Marco. Ang kanyang buhok ay ganap ng kulay abo, ang kanyang mukha ay husto na, ang kanyang mga mata ay lumalim. Hindi na siya ang otoritaryong presidente noon, kundi isang matandang babae na maisala, naghihintay ng kanyang sentensya. Nang makita niya ako, hindi siya sumigaw o nagmura. Lumuhod siya sa sahig, niyakap ang aking mga binti habang umiiyak. Elena, anak ko, nakikiusap ako, patawarin mo ako. Patawarin mo si Marco. Naging hangal siya. Lahat ay kasalanan ko. Nakikiusap ako sa iyo. Umurong ako ng isang hakbang, iniiwasan ang kanyang pagdampi. Tumindig po kayo. Hindi po ba huling na para tawagin ninyo akong anak? Nakaluhod pa rin siya, inangat ang kanyang mukha sa akin, basang-basa sa luha. Alam kong nagkamali ako. Napakasama ng trato ko sa iyo. Ang kasakiman ay bumulag sa akin. Pero sana isipin mo ang nakaraan. Ang iyong ama, hindi niya gustong makita ang kanyang pamilya na ganito ang kalagayan. Ang aking ama, ngumiti ako ng mapait. May lakas pa rin kayong banggitin ang kanyang pangalan. Ang taong pinaslang ninyo at ng inyong kasabwat, ipinagkanulo ninyo ang kanyang tiwala, ginawa ninyong kasangkapan ang kanyang obra maestra para sa sariling yaman. Wala kayong karapatang banggitin ang kanyang pangalan. Natahimik siya.
Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Dumating ako ngayon hindi para pakinggan ang inyong paghingi ng tawad, sabi ko ng matatag. Dumating ako para sabihin sa inyo na tapos na ang lahat. Pagbabayaran ninyo ang lahat ng inyong ginawa. Hindi ito personal kong paghihiganti. Ito ay hustisya. Tumalikod ako at lumabas sa malamig na silid na iyon. Nang walang lingon likod. Ang huling paghaharap ay natapos na. Lahat ng utang at sama ng loob ay nabayaran na. Mula noon, ang kanilang mga buhay at ang sa akin ay magiging dalawang paralel na linya na hindi na magtatagpo kailanman. Ang huling paghaharap na iyon ay tapos na. Lahat ng utang at sama ng loob ay nabayaran na. Sa mga sandaling iyon, ang kanilang mga buhay at ang sa akin ay nagpatuloy sa magkaibang landas, hindi na muling magtatagpo pa. May kapayapaang dala ang pagtapos ng isang mahabang kabanata. Ngunit, mayroon pa ring espasyo sa aking puso na marahil ay hindi na mapupunan. Kung may mga saloobin kayong nais ibahagi matapos marinig ang bahaging ito, o kung paano ninyo hinarap ang inyong sariling mga laban na tila walang katapusan, palagi akong nakikinig. Marahil, sa bawat kwento natin, mayroon tayong matututunan sa isa't isa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsama sa akin sa aking paglalakbay. Kung sa tingin ninyo ay may kabuluhan ang mga ibinabahagi ko, at nais ninyong pakinggan pa ang iba pang mga kwento ng buhay, ang inyong pagsuporta ay mahalaga. Maaari ninyo itong patuloy na pakinggan sa tahimik na ganti. Ang video na ito ay isang kathang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.